So magandang araw po sa ating lahat. Let us now talk about postmodernism in relation to pop music and TV or film. So, what is postmodernism in pop music? So, kung pag-usapan po natin is postmodernism in relation to pop music is that para po mas maintindihan natin is ito yung mga kantang humahalo sa iba't ibang genre. Halimbawa, pinagsasama po yung classical music, jazz, and electronic beats sa isang kanta. And another thing is that hindi ito sumusunod sa traditional na pop formula or pattern. Kapag kasi sinabi natin na pop music, it has catchy melodies, simple harmonies that can be influenced by a variety of musical style. And for example, rock, hip-hop, electronic, and R&B, and can be used to express a variety of themes such as love, heartbreaks, social issues, and even your personal experiences. And of course, kapag sinabi natin na pop music, it should be trend. However, sa postmodern approach, wala siyang malinaw na pattern. Kapag kasi, kung mapapansin natin, ang mga singers ay para bagang naglalaro and nag-experiment ng kanta. Halimbawa, pinaghahalo nila yung traditional and modern na kanta. Kumbaga, nag-overlap yung iba't ibang genre dahil sa impluensya ng postmodernism sa kasalukuyang musika. And kung mapapansin natin, even the lyrics or the tema of the music is magkaiba talaga sa postmodern compare sa mga kanta ngayon. Because sa postmodern, simboliko, while ngayon is direct talaga and very clear yung mensahe ng kanta. And of course, it represent makalumang or old culture sa contemporary music. Minsan din kasi is kapag sinabi natin na postmodernism is kumukuha siya ng reference sa mga naunang kanta, kumbaga nag-a-adapt siya, and is also considered hybrid as well. So, narito yung halimbawa ng postmodern pop music. Yung kanta ni G-Lights ay inadapt po or inadapt ng kanta ni Beyonce na Crazy in Love. Ayan naman, tumungo naman tayo sa postmodern television. Ayon kay Lyotard, ang postmodernism ay paghamon sa malaking naratibo. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw sa halip na sentral na mensahe lamang. Sinundan naman ito ni Jameson 1991. Ito ay nagpapakilala ng pastiche or imitation, nostalgia, past period bilang anyo ng pagsasalamin sa kultura kung saan walang malinaw na authenticity ang nilalaman dahil sa sobrang hybridization. Ibig sabihin po, kapag sinabi natin na postmodern in relation to television, nakasentral siya or nakasenter siya sa message. And of course, it is, kumbaga, nag-a-adapt siya. And at the same time, yung ina-adapt nila is nagmumula sa mga past period or mga naunang films, no? For example, para mas maintindihan natin is that I have here a what's this concept map wherein narito yung intertextuality and hybridization. Kapag kasi sinabi natin na intertextuality, gumagamit ang postmodernism kasi ng mga reference sa ibang palabas or pelikula at kultura. Halimbawa, yung bubblegum na show sa GMA wherein it is an example of parody and textuality. Kapag kasi sinabi natin na parody is that sa kanilang segment, maaaring ginagaya lamang nila ito mula sa isang show or sa tao in order to criticize that act or that person. Halimbawa, may isa silang segment na ginagaya nila si Gloria Macapagal. And hindi ito like
panggagaya lamang is because they want to show to other people kung ano nga ba yung, kung gusto nilang ipakilala si Gloria Macapagal at kung ano yung ginawa niya sa ating bansa noong siya pa yung namumuno sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, let us move on to hybridization. Ang postmodernism kasi is sinabi nating hybridization because pinaghahalo yung iba't ibang genre upang lumikha ng bagong karanasan sa audience. Layunin nitong i-challenge yung traditional na konsepto ng genre at ipakita na ang bawat kwento ay maaaring magsanib sa maraming anyo. Halimbawa po is ang Provenciano. Bagamat hindi ito nasasabi nating postmodernism talaga, is dahil ito ay gumagamit rin ng hybrid elements or mula sa soap opera and societal commentary, ay madalas na sinasama nito yung mga issue sa lipunan or lilipunan bilang bahagi ng kwento. And of course, hybridization because what's this? May iba't iba siyang genre. Sinabi ko nga, pwede siyang soap opera, drama, action, and then what's this? A love story and at the same time. So, yun lamang po at maraming salamat.